Pinagbigyan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na pagsabina sa bank records ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, makakausap natin sina Amor Santos at Lance Mexico para sa mga detalye ng ikapitong araw ng impeachment trial. Amor, Lance, anong grounds ng korte sa desisyon na yan? Menchu, ang hatol nga ni Presiding Officer Cheese Escudero ay na-meet o nasunod yung requirements na kailangan para ipasabina yung mga financial documents ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Man Scarpio. Tatlong bagay yung kanyang binanggit: reasonably described, readily identifiable at prima facie relevant doon sa alegasyon sa Article 2 o yung unexplained wealth. Itong mga hinihinging dokumento, ibig sabihin na identify naman daw ng maayos at may kaugnayan sa impeachment case yung mga dokumento taliwas sa posisyon ng depensa o mga abogado ng bise. Kasama sa mga pinasabina yung bank records at Anti-Money Laundering Council o AMLAC reports, pati mga tax records ni Duterte, liban yung may kaugnayan sa dalawang kumpanya na hindi naman daw relevant sa kaso. Hindi rin kasama yung foreign currency account sa mga pinasabina. Ipinag-utos ni Escudero na isumite ng mga bangko at ni BIR Commissioner Charlito Mendoza ang mga dokumento sa July 30. Pero nilinaw niya na yung AMLAC documents ay isusumite muna in private sa clerk of court dahil kailangan daw aralin kung pwede bang isapubliko bilang pag-iingat na wag ma-expose yung mga methodologies ng AMLAC. At Menchu, kasama ko ngayon si Lance Mexico para balikan yung recap nung naging pagtatanong ng Senator Judges doon sa prosecution and defense teams. Well, Menchu and Amor, sumentro nga yung halos 3 oras na debate ng prosecution o defense kung maituturing bang fishing expedition yung pagpapasabina ng tax records at ibang financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Man Scarpio. Alam mo, madalas nating naririnig yung salitang yan, yung fishing expedition mula sa defense team ni Duterte at kay Vice President Sara Duterte mismo bago pa yung paglilitis. Ito yung pagkalkal o paghanap ng mga posibleng ebidensya ng wala namang basehan o sufficient basis. Unang tinanong ni Senator Judge Joel Villanueva si House Prosecutor Chel Diokno kung paano nito masisiguro na hindi lang fishing expedition ang pagpapatawag sa financial records ng bise. Ang sagot dyan ni Diokno, kapag unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ang usapin, mismong Korte Suprema ang nagsasabi na kailangan makita ang buong larawan ng financial records ng nasasakdal. At mangyayari lang daw yan kung mabubulatlat ang mahalagang dokumento gaya ng bank records ni Duterte. Sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. Maalala po ninyo, during the hearings before the Committee on Justice, the Executive Director of the Anti-Money Laundering Council testified and produced documents showing that from 2007 up to the present, 6.7 billion pesos ang dumaan po sa account ni Vice President Sara. We are not just guessing that there is something there because the AMLA itself has confirmed that there were covered and suspicious transaction reports submitted to them in those amounts that I mentioned. Malayo po ang fishing expedition sa ginagawa ng prosecution. Sa isang punto naman ng paglilitis, tinanong ni Senator Judge Pia Cayetano si Diokno kung hindi ba maituturing na invasive o panghihimasok ang pagpapasabina ng mga dokumento gaya ng isang search warrant. Ang sagot dyan ng veteranong abogado ng prosekusyon, iba ang sabina sa pag-implementa ng isang search warrant. Sa search warrant daw kasi considered na bilang ebidensya ang mga mahahanap ng mga otoridad, pero hindi ganyan sa sabina dahil hindi pa naman ito agad-agad na tinatanggap na ebidensya sa korte.
komite. Nanindigan naman ang defense na halos pareho lang ang intensyon ng sabina at warat at maituturing na panghihimasok ang paglabas ng mga financial records ng bise. Sa pagtatanong naman ng kapatid ni Senator Pia na si Senator Judge Alan Peter Cayetano, isa sa mga inungkat niya ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos na binasura ng House Justice Committee early this year. Tanong niya bakit hindi raw naglabas ng sabina ang komite kaugnay ng mga reklamo sa Pangulo noon. Pero depensa dyan ng prosecution ay ibinasura naman yung mga reklamo laban sa Pangulo dahil wala naman itong iginigiit na ultimate facts. So balik sa iyo, Menchu. Alright, well finally nasettle na yung issue ng financial documents ng bise at sa July 30 nga, tulad ng sinabi nyo, pinapasumite na yan sa impeachment court. Pero bukod dyan, hindi ba naging medyo mainit din yung word war o bangayan sa pagitan ng senator judges? Tama ka dyan, Menchu. As a matter of fact, hindi bababa sa 30 minuto nga yung naging sagutan or pagtatalo ng mga senator judges dyan matapos questionin ni Senator Judge Erwin Tulfo yung naging manifestation ni Senator Robin Padilla. Ang sabi kasi ni Padilla, nilinaw niya na naghain naman siya, nag-file siya ng sagot doon sa Office of the Ombudsman kaugnay nga nung kaso na kinakaharap niya sa pagkakasangkot niya umano sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Ang punto ni Padilla, Menchu, nakalulungkot daw na may alegasyon ng ombudsman na hindi sumusunod sa batas ang gaya niyang senator judge. Pero sabi ni Tulfo, hindi dapat gamitin ang impeachment court para depensahan ng mga senator judges ang kanilang mga sarili. Dahil ito raw yung nangyayari sa mga nagdaang araw ng paglilitis. Balikan natin, Menchu, yung bahaging yan. Huwag po nating gamitin ang impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. We cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. 8 days na lang po ay magko-convene na ang Senate. Dadating rin po tayo doon sa pagtatalakay nitong mahalagang issue pagbukas po ng Senado. Noong weekend, Menchu, pinuna ni Senator Alan Peter Cayetano yung biglang lobo raw na net worth ni Senator Ping Lacson from 2022 to 2025 mula nang matapos ang termino nito bilang senador hanggang mahalal ito muli. Sabi ni Lacson, lehitimo niyang kinita ang perang yan pero hindi raw gaya ni Cayetano na inakusahan naman niya ng budget insertions at kickbacks. Nangangalap na raw siya ng mga testigo na magbibigay ng impormasyon at ebidensya para maipakulong si Cayetano. Alam mo, dagdag ko lang Menchu at saka Amor, posibleng mainit din yung paglilitis bukas dahil sa inaasahang pagtestigo ni NBI o National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kaugnay nung sinasabing grave threat si Vice President Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya na kasi yung huling testigo ng prosekusyon sa alegasyong ito. Matatandaang noong nakaraang linggo, pinatutsadahan ng magkapatid na Cayetano si Matibag dahil sa pahayag niyang muling imbestigahan ang anomalya sa Southeast Asian Games kung saan idinadawit si Senator Alan. Umaasa yung prosecution na hindi ito makakaapekto doon sa pagiging testigo ni Matibag. Pero sa tanong kung ano yung ibubunyag ni Matibag bukas, ang maiksi pero malamang sagot dyan ng prosecution, hindi ito dapat ma-miss ng publiko. Kaya yan ang aabangan natin bukas. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lance Mexico at Amor Santos, nagbabalita ng live mula Senado sa Pasay City.